Hello everyone, that is for update in my channel and very busy about the situation at medyo hindi tayo nakapag-upload ngayon pero meron naman akong may ginawang nag live streaming naman po, so salamat po sa mga, or I just want to thank you for those people coming on my live streaming at every afternoon. From my friend Fasiro, and shout out to my friend Fasiro and my friend Lucy Warren's World, and the same time Sister Jing Vlog, thank you. Jing Vlog, thank you so much too. Maraming salamat po sister sa iyong pagbisita din po. Anyway, for the video for today is gusto ko lang po i-share sa inyo dahil po nangangailangan talaga ng tulong at kailangan po talaga nila ng bahay. So anyway, mahirap po talaga magdesisyon. You know why? Because yung lupa na yan is titirikan sana namin ng papatayuan sana ng church, isa sa aming outreach, pero dahil kulang kami sa mga mangaral ay talagang kailangan hindi talaga namin magagawa ito at napakahirap po talaga sa ministry na pag ilan lamang kayo pagdating po sa ministry. So dahil po siyempre mahabagin po tayo, actually yun po as ibibigay natin as tulong din po dahil mahirap din sa mababang presyo lamang po, so nakaya lamang nila. So update ko po sa inyo yon para po kahit po papaano ay makatulong po tayo. So nasasayangan ako sa lupa kasi marami akong plano dyan sa actually, dahil before sa lugar na yan nung hindi pa nagka-problema ang church namin doon sa Lubluoban, medyo grabe yung putikan din, iba yung sa Lakas Liana. So ito naman siya is una siya actually sa Lakas Liana, that was 2011. We started ministry in Hasindarini. So we converted almost 80 or wala pa yung mga bata, almost 80 persons was receiving and obedience sa pagsunod po salita ng Panginoon. So ang nakakalungkot lang because I admit that I failure. You know why? Because I may nilagay akong pastor doon na hindi ko talagang ako yung nag-raise sa kanya. So galing po siya ng Mindanao, at maabuti namang tao kasi supposed to be as a share a story. That was 2016 or 15, kung hindi po nagkakamali, ay tinulungan din po namin patayuan ng bahay din po yan yung pastor, kasi nakakawa po talaga, nasa tabi po sila ng dagat at yung bahay nila talagang matutumba. So siyempre bahabagin po tayo at kailangan po natin matulungan. So sana kung mayroong na pong vlog ay siguro share story ko yon, yung paano po sila tinulungan. Pero sa bandang uli, minsan hindi natin po maiwasan na ganun po talaga yung tao. Hindi ko naman pinusgahan, siguro nga dahil sa nais lamang ng suporta, pero hindi naman po tayo nagkulang. Supposed to be, I want to tell you, yung taong yan, yung pastor na yan, I really supported him without knowing my wife. Personally, na tutulungan ko talagang monthly, although para sa akin mabigat, malaki na yung 2,000 a month binagyan ng motorcycle para maging service niya. So pati po ang kanilang expenses every Sunday, so they go.
Pero yun po, at ang pagkamali ko nung yun nga, so supposed to be gusto niya i-give up. Ngunit ako yung nakikiusap dahil po alam niyo mahal ko talaga yung ministry. So nakikiusap ako na wag niyang iwanan. So as long as I can, I will help. Pero sa bandang uli pa nagka-problema dahil may nag-offer sa kanya ng ibang organization na dating niyang kasamaan po talaga nung taga Cebu. So hindi ko but this group is they are trying to win me para sumama silang organization, pero they feel kasi alam nyo, I don't like may mga situation na hindi ko po pwede masasabi na hindi pwede magsama, no? So I work hard in my ministry, so hindi pwedeng mag-ano ka yung talagang sasama ka sa kanila, yung bangka mo sasama mo sa kanilang barko. So magkakaproblema yata yon, no? But in the short story yun po, so parang nagkalabuan, hindi ko po inasahan na nag-usap na pala sila, no? Itong mga taong ito, just kinausap din nila yung mga members doon sa lugar na yun, sa Sindarini. Nakakalungkot po talaga. Ito yung nakakalungkot kasi yung church na napatayo na almost 200,000 na naubos doon sa pagpatayo ay nawala lang talaga. So I'm really hurting sa panahon na yon. Nasaktan ako bilang tao, emotional, hindi, parang nabigo ka rin sa pag-ibig yung naramdaman ko. So but I tried hard to stand, dahil po siyempre hindi mo talaga maiwasan na may nangyari ng ganoon kahit saan pong religious. Kaya ito yung ano yon, although ang lupa nandun pa rin yon at hindi nila po magagalaw. Kaya lang problema yung mga nasa palibot na doon, yung mga dating members namin ng church ay talagang sumama doon sa kanila. At hindi ko po alam kung paano po niya na gawa ng paraan. Pero nung banda ay pwede po talaga ako mag-file ang case. So winasak nila yon. Pero nung nalarma sila, sinabi ko na mag-file ako ng case pag kinuha nyo pa ang lupa. So hindi na nila yon kinuha. So as my side, ito ngayon ay nandun pa rin yun. So yun po ang istorya. Kaya nag-move ako doon sa lugar ng Nuales at yung mga naiwan sa akin at nag-start ulit. Kaya may mga children's ministry, youth ministry, yun po sila. At kaya po at na-raise po namin sila hanggang naging young people na po, matagal na, di ba? So ngayon ay mga young workers na rin. So kaya ang lupa na yan sana papatayuan. So kaya lang problema, walang ibang magpapastor noon. So I decided dahil po siyempre kailangan po ng family na wala silang bahay. So we'll give it for a small amount na para lang may balik lang po sa kahit paano sa church mission. Kasi ang plano po ng church mission naman, plano ko naman ay bibili kami ng bigas for another community service sa Tumpok. So abangan nyo rin po, yun po, at tutulong tayo doon sa mga mahirap na mga tao doon talaga, nakakawawa. So hindi po sila nasama sa mga purpose o programa ng ating mga gobyerno dahil po alam nyo naman po, so nakakalungkot at kulang po talaga sila sa papilis, especially sa una po sa mga baptismal certificate or dedication certification. So I'm gonna provide at yun po, at gagawin ko rin po lahat yun para makasakali sa bandang huli ay magkakaroon din po sila noon. So anyway, as a short story, i-update ko po sa inyo yung lupa. Maybe bukas siguro bibisita ako doon, titingnan at mag-usap kami ng pamilya na yon at sana'y ang Diyos ang magpapala din sa kanila. At the same time sa church mission ay sana makatulong din po kami. But anyway,
abangan nyo po at I'm gonna be updates ito at so I decided na lang po na ibigay na lang po sa kanila yung lupa sa mababang presyo na kaya. Hindi naman talaga nila kaya bumili ng siyempre paglupa o sa mga medyo mura naman talaga, pero mababang presyo lang siguro. Malaman nyo lang kung magkano. At I believe this is very affordable po sa kanila, sa kanilang status po ng kanilang pamumuhay, para lang po sila magkaroon po ng lupa at mapatayuan din po nila yung extra nila na financial, makapatayo po nila ng kanilang bahay po. So maraming salamat at God bless po sa makinig. And this is my update. Kung di pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe and click the notification bell or please comment sa comment section para mabalikan ko kayo. At please don't forget din po mag-like. Blue thumbs up na lang po para we will support one another. Salamat po, and may the Lord bless you all. Again, this is Share Your Story, Ronnie Harbel, and see you in your channel. Bye-bye. See you again in the next video. Okay? Bye-bye.